Tumira ka sa ilalim ng tulay. Yes, oo. Sinubukan kong tumira. Gaano katagal? Nako, ilang araw din, Shrinky. Ano yung challenging part ng journalism? Challenging part for me, I think, isang parang dump truck ng mga armado. Sinusundan kami lagi. Nakakatakot. Dumating ba sa pagkakataon na tinanggihan mo yung mga alok sa'yo? Maraming instances, Shrinky. Maraming attempt. Hindi ko mabilang. Kasi nasa makapal na envelope. Lord, bakit siya? Bakit si Sophie? Bakit ako? Bago ang tagumpay, may kwentong di mo alam. Pera at buhay, ito ang tunay na usapan. Hi there, this is Shinky Tan, your pambansang well coach. Super excited tayo today because we're going to talk to one of the most respected multi-awarded storyteller in Philippine journalism. Kaya alam nyo, ang dami niyang award. Yung George Foster Peabody Award, UNICEF Child Rights Award, Silver World Medal Award sa New York. Ay grabe. Huwag na natin patagalin. Pag-usapan natin ngayon ang pera at buhay. Kasama natin ang legendary at alamat na journalist and documentarist. Walang iba kundi si Mr. J. Taruk. Palakpakan! Thank you, Jay. Thank you so much, Brother Chinky. No, Brother Chinky. Let's Chinky na lang. Sobrang, it's an honor to be interviewed by you. Yeah, you know what? No, kasi Jay, talagang, pardon me for saying this. Bata pa ako, napapanood na Hindi kita. totoo yan. Hindi totoo yan. Hindi, sabay tayo. Hindi, kasi, alam mo, one of my most unforgettable, parang documentary na pinanood ko sa'yo, nung tumira ka sa ilalim ng tulay. Pwede mo bang ikwento yun? Ang title noon, Shrinky, naku, ang tagal ko nang ginawa ito. Probably early 2000s. Ang title noon, Kondo. Kasi nadiskubre namin na pinapaupahan pala yung mga ilalim ng mga tulay. Bawa, dito sa Makati, Pasay, may mga tulay na malalaki dyan. Sa ilalim nun mismo, pwede mong, may nagpapaupa na hindi legal yan. And yun nga yung sinasabi na underground economy. Napakahirap, no? Nakabitin yan, di ba? May ilog sa ilalim. So, nagkaroon tayo ng opportunity to talk to the people and then sinubukan kong tumira. Gaano katagal? Nako, ilang araw din, Shrinky. Siguro, at least mga 3 days. Mararamdaman mo talaga yung hirap. Sabi ko nga palagi is, pag nagkukwento ka, mas madali magkwento kapag nararamdaman mo yung kalam ng sikmura, yung init ng lugar, yung baho. Sa akin, immersive journalism is the most effective way of telling your story. So, tell us, paano ka napasok sa journalism? We all know, ang dad is, he spent like 6 decades. Si Joe Taruk. Joe Taruk, isang veteranong mamamahayag na broadcaster sa radyo. Reporter nag-start si Airpods eh. Original ABS-CBN Radio Patrol. He was just 18 years old, no? Reporter siya. Tapos naging news anchor, naging commentator. Tapos yung maraming henerasyon na nakakaalala na nagbabalita yan, umaga pa lang, alas 4 pa lang na umaga. Yeah, yung weather, no? Kung may bagyo, kung may pasok, yung boses na niya ang nadidinig mo. So, isa sa mga biggest influence ko talaga is my father. Talagang gusto mo talagang maging katulad niya or talagang pinilit ka lang niya? Iniidolo ko, gusto ko talaga, pero alam mo, ang tatay ko dinidiscourage ako. Bakit? Huwag mo pasukin to. Dito madali. Maraming mga factors, no? Andyan yung politics within the company. Andyan yung marami kang pagdadaanan na, alam mo yun, if you start from the bottom kasi, dati ganun naman eh. Paghihirapan mo yung posisyon eh, di ba? Kinakailangan dadaan ka. Paano ka nga napasok? Siyempre, yun nga, having the merit of probably the Taruk name, ito ba'y naging advantage or disadvantage? Both. Sige nga, ano yung both? Pakipaliwan. Shinky, naging advantage to kasi, uy, anong pangalan mo? Taruk? Kaano-ano mo si Joe? May connection ka agad eh, Yeah, diba? yeah. Pasok ka kagad dun sa brand name na broadcaster. On the other hand naman, mataas ang expectations, Shinky, lalo na nung nagsisimula ako. Siyempre,
nangangapa-ngapa ka pa. Palagi kang maikukumpara. Siyempre, palagi kang nasa shadow ng tatay mo. Nagkaiba lang kami dahil nakilala siya sa radyo, ako telebisyon. So, saan ang unang ano mo? RPN 9. Inabot mo yung RPN 9. Oo naman. Huwag mo itatanggi. Oo naman. Nagsimula ako, of course, sa baba. Dahil ayaw nga ng tatay ko eh. So, palihim ako nag-apply sa RPN 9. Ilan taon ka nun? Nako, this was right after college, 1993. Journalism link to kinuha mo? Oo, masscom ako. So, I was 20. Pero yung in-applyan ko naman, yung nag-interview sa akin, of course, kilala nila ang tatay ko. Eventually, nalalaman din, ay kukwento din. Tinatanong ako, bakit mo gustong pumasok dito? Ba't di ka mag-radyo? Tatay mo nasa radyo. Sabi ko, iba, hilig ko kasi, Chinky, gusto ko maging film director ng una. So I wanted to do films. Andun ako sa phase na parang ang dami kong gustong gawin video-wise, film-wise. Yung TV, specifically itong newscast, no, parang ito yung pinakamalapit dun sa gusto kong gawin. So, inabot mo ba si Lulu Pascual? Ay, hindi ko kilala yun. Okay, si Lulu is one of the anchors ng RPN 9. Offered me a job. I was about to study sa isang film school sa Australia. Pero nag-offer ng trabaho itong si Lulu. Sabi ko, eto, trabaho na eh. Yung sa Australia, mag-aaral pa ako ng ilang taon eh. Sabi ko, sige, subukan ko. So RPN 9 was my first job. So, PA, production assistant. So, paano yung naman? Paano nag-elevate? 9 months na PA researcher ako sa RPN 9 para sa isang newscast. And then, pumanaw si Ka Louie Beltran. Oh, sa yung straight from the shoulder? Straight from the shoulder, tsaka Brigada 7. So, Chinky nagkaroon ng opening 1994. So, in-applyan ko. Nakuha naman ako, Brigada 7, yung una kong show sa GMA naman. Ang training namin doon, researcher ako. So, na-expose ako sa iba't ibang sangay ng pagbuo ng mga documentaries. Andyan yung, ang tawag namin dito, long-form video, no? Kasi ang news is short form lang. Ito, magkukwento ka ng 1 oras, diba? So, yung iba't ibang aspeto niya, natutunan ko from getting your story, researching, pagsusulat, at of course, yung pagre-report na, at yung mga on-cam, diyan ko natutunan lahat. Yan ang naging, Chinky, yan ang naging parang university ko. Of course, si Jessica Soho, isa sa mga mentors ko yan. Dami ko natutunan. So, tumagal ako sa GMA. Almost 30 years na actually, 28 years. Yeah, so guys, ito lang po, no? Just like for you to appreciate this. Kung ikaw may matagumpay kang mga magulang, minsan ang hirap to live under the shadow of the parents because whether you like it or not, you'll always be pitted, you'll be always compared. Pero yun nga ang kagandahan kay Jay, hindi niya ginamit yun eh. So nag-umpisa siya sa mababa. At pangalawa, ito yung naunawaan ko habang kinagkwento mo, walang shortcut sa success eh. Wala, Chinks. Kaya na kailangan mo talagang pagdaanan eh. Kaya nga para sa mga kabataan ngayon na nakikinig na medyo maganda ang katayuan ng buhay nyo, hindi mo pwedeng manahin eh. Manahin lang na, okay, magiging kang tinatawag na COO ng kumpanya ng magulang mo. Hindi Chief Operating Officer, child of the owner. Because hindi mo pa alam, that's the reason why hangang-hanga talaga ako sa mga anak na mga bilyonaryo na talagang one of the best. Kasi I personally am a consultant of their company. They hire me. Alam mo, sobrang hanga talaga ako kay Gokong Wei, yung matandang Gokong Wei. So, si Robina, Gokong Wei, sinabi sa akin kasi, okay, the Robina group of companies want to invite you to speak. So, she'll be attending. Nagbigay ko ng session. So, after the session, tinanong ko, dumating ba si Miss Robina, yung anak ni Oo, nasaan? Bandang kanan, nasa harap mo. Tahimik lang. Hindi yun. Number 1, walang makeup. Pangalawa, naka-ID. Number 3, pag makakamalang mong empleyado. Ordinaryong. So, parang na-shock ako. That was my first encounter. Yung second encounter, nagkaroon ako ng opportunity na makausap kasi na-spot ko na siya eh. Serious yun. So, tinanong ko sa kanya, can you please tell me yung story mo, how you work your way into the company? Kineto niya, muna siya, sa mababa, sa warehouse, from warehouse. Doon talagang bago siya na-promote, wala siya talagang shortcut. So guys, ito rin yung sinasabi ni Jay, being a researcher lahat, di ba? Yung talagang kailangan
Guys, ito lang sabihin ko sa'yo, pagdadaanan mo talaga yan. Huwag kang magmamadali. At di lang yan, napakalaki ng advantage. Ayun, yun ang itatanong ko at I'm sure pareho tayo mag-agree, no? Hindi ba't napaka malaking bentahe kung nalaman mo yung lahat ng proseso bago ka maging nandun sa taas, diba? Ang laking advantage, Oh, totoo yun, Jane. Napakalaki talaga ng advantage. Because yun nga yung parati ko sinasabi. Guys, I hope that you'll pick up from this lesson. Sorry to interrupt the story of Jay. Pero I just feel na I need to use this as a learning lesson. A lot of people want to eat the cake, but only a few people want to learn the process of baking a cake. If you finish the cake, you need more money to buy cakes. But if you know how to bake a cake, you will never run out of cakes. A lot of people want to become successful and rich, but only a few people want to learn the process of being successful and rich. So kung ikaw, nakachamba ka, di ba, sumikat ka, nakilala ka, yumamang ka, pagkatapos ng tapos na. Kasi hindi mo alam paano Pero hindi katulad nyo. Alam mo talaga Alam mo yung proseso Di ba? Para kang cook, alam mo paano magluto Kahit anong... Basta kumain. Oo. So, pwede mo ulit-ulitin. So, grabe talaga. Pero Jay, so how many years ka na right now sa broadcasting? So, from Channel 9 to Channel 7, right now you're with Channel 5. Yeah, oo. So I would say mga 35 years siguro ang total number of years. So, how would you define success, honestly, right now? Sa dami mong awards, recognition, achievement. At a very early age, Chinky, I think nakuha ko yung mga accolades, yung mga awards at a very early stage ng career ko. Nakaka-overwhelm, no? And sa akin, habang ginagawa namin yung mga documentaries namin, andun yung nararamdaman mo yung fulfillment. Hindi lang sa mga awards na napanalunan nyo, kundi yung mga taong natulungan. When you talk about success and fulfillment, parang sa akin, buo ako pagka every time nagkukwento ka. Every time nagkakaroon ka ng, ang ganda nung ginawa natin, ang dami nating natulungan, ang daming matututo dito sa ginagawa natin. So, hindi ko binibilang yan, ba't tuloy-tuloy? Palagi kami naghahanap ngayon ng storya na magagamit natin to hindi lang bilang palabas. No, hindi lang para sa ratings, hindi lang para marami makanood. Kung hindi, nagagamit natin as instrument, para makatulong ng maraming tao. Guys, pag kayo naman, napapanood nyo si Jay, kung ano yung mga unforgettable reports niya at na hindi mo makalimutan, pakisulat na lang sa comment section. Pero, eto naman, let's bring the lighter side naman of journalism. Ano hindi mo makalimutan na nakakatawa, na nagawa mo, na talagang, oh no, parang, bakit ko ginawa to? Okay. Madalas itanong sa akin, Jay, ano bang lasa ng pagpag o batchoy nga? Kumain ka ng pagpag yung Ito, both nakakatawa at medyo seryoso. Ine-explain ko and probably hindi yun lumabas pag pinanood mo yung docu, hindi na ipaliwanag na I was put on the spot na ikaw ba naman, Chinky? O Chinky, gusto mong tikman kung ano lasa ng batchoy? Anong gagawin mo? Wala kang choice. Alam nga naman sabihin mo, hindi, okay, busog ako O di kaya, ayoko niyan, madumi yan Kumbaga, damn if you do, damn if you don't. Tama. Tapos at the same time, ayaw mo ma-offend yung ini-interview, kasama mo magdamag. Mararamdaman niya na pinandirihan mo yung... Tama. Diba? Tama. Siyempre sa isip mo madumi, pero inalo ko on the spot Tinikman ko lang. Just to show, Chinky, na, alam mo, itinuturing din namin kayong, hindi naman kayo kakaiba tao rin kayo Siguro nalagay lang kayo sa posisyon na wala kayong resources, pambili ng pagkain. Tama. Malinis sa pagkain. Tira-tira ng kung anong restaurant na fast food. Nililinis lang. Nire-recook. Oo. I think, sinasabi ko lang lasang adobo. yung basurang yun kasi lalagyan ng suka at toyo. But, mas beyond yung novelty ng pagkain mo ng basura is nare-realize mo, may mga taong ganito. Walang means. Namumulot ng pagkain. Walang means para mabuhay. Yung ganun mo ba? Kasi pinagdaanan nyo rin ba yan? Kayo mismo personally? Sa family ko, hindi komportable ang, let's say, nung ipinanganak ako, nakatira kami sa
Pasig halimbawa. Umuupa lang kami sa apartment doon. So upa lang si Joe. Nung binata, ang tatay ko, doon siya nakakuha ng uupahan. Working student siya noon. So, nung kinasal na sila ng nanay ko, doon pa rin sila nakatira. At ipinanganak nga ako yung panganay. Ikaw panganay. Oo, doon kami tumira until I was 8 years old, Shenki. So in other words, saka paglaro ka rin sa kalsada. Ay, Lahat-lahat. exposure ko, looban. Oo. Kalaro ko, hindi naman sa pero mga squatters, at mga batang kalye, tumbang preso, lahat yan. Shato, tek, sipa, lahat yan na pagdaanan ko. Ganon ako lumaki, ganon ako namulat. Kaya naunawaan mo rin. May idea ako, Chinky, may idea ako. Tapos yung harap ng kalye namin, Chinky, nagbabangka. Malapit kami sa Ilog Pasig. Kaya nababaha. Kaya nababaha. So, doon, ganong environment ako lumaki. So, siguro yung aking awareness, yung aking exposure, ganito. Pero syempre, nung medyo kumikita na, gumanda na yung buhay namin, lumipat na kami, umalis na kami doon sa barangay na yun. Pero yung mga kababata ko, nandun pa rin, binibisita ko every now and then. So, hindi Nandun ako pa rin, grounded pa rin. Oo, hindi pa rin ako nawala sa ganun. Ito nga sabihin ko po sa inyo, kung kayo nakikinig, napakalaking pagkakataon na tayo po ay mas matututo sa buhay pag tayo ay nagdaan sa hirap at wala. Pero right now, yun nga, let's balance naman. Alam naman natin sa journalism, let's be realistic. Yes. Guys, maganda lang tignan, napapanood ka sa TV, pero hindi naman ganun kalaki ang ano. Oo. Di ba? Sabi nga nila, it's a glamorous job, di ba? Profession. Kasi andyan ang camera, no? May ilaw, nandun ka sa spotlight, nakikilala ka. Pero for us, no? Pinaghihirapan mo yan eh. Before kang makilala, may mga coverages ka na pagdadaanan at hindi ganun kadali. Yeah. Ano yung challenging part ng journalism? Challenging part for me, I think, dun sa simula. Ano yung ipapalabas mo? So, halimbawa, dun sa programa ko na Eyewitness, bago kami gumawa ng kwento, bago kami magsimula ng dokumentaryo, kinakailangan pag-usapan muna namin, maghahanap kami ng relevant, maghahanap kami ng worthy na gawa ng 1 oras ng dokumentaryo. And yun pa lang, hindi madali. Sa dokumentaryo, 70 to 80% niyan ay research. Yan ang backbone ng isang dokumentaryo. Iba pa yung, limbawa, ang storya mo sa Agusan, isang maliit na barangay sa Agusan, pupuntahan nyo pa yon. Grabe. Physically, nakakapagod. And not only that, minsan, siguro dalhin na natin yung usapan na ano yung pinakamapanganib. Diba? I said, threat sa buhay din ng pagiging journalist. I can think of 2 sigurong coverage, Shinky. Nung nag-all-out war si Pangulong Erap noong 98 dito sa Mindanao, sa lahat naman ng military conflict, nakakatakot naman talaga sa buhay. Wala kang kasiguruhan. Mga ligaw na bala, hindi yan. Ay, oo. Nakikita walang pangalan yan. To whom it may concern yan. Nakita ko naka-helmet yan, naka-Kevlar ka. Oo, pwede kang pwede kang ma-aksidente at pwede kang tamaan, pwede kang maipit sa bakbakan, which in so many instances, Chinky, nangyayari naman na nalalagay kami sa alanganin. Andyan yung may mga bombing sa lugar na yan. Isang storya pa naalala ko nung may ginawa kaming illegal logging story. Agusan ito, kaya ako naalala yung Agusan. Pagpasok namin doon sa barangay, alam na nila. Alam na nila nung mga tao doon, mga nagbabantay, armado. Isang parang dump truck ng basura ng mga armado. Sinusundan kami lagi, umiikot kami, sinusundan kami. Kakausapin, saan kayo pupunta? Anong gagawin ninyo? Siyempre, sa lahat naman ng lugar, pag may illegal na gawain, alerto sila at minamatsagang ka lagi. Nakakatakot. Hindi mo alam ang nasa isip nila. So, may mga ganong coverage, Shinky. This is part of the job. Yeah, alam mo, ito lang nga mga kapatid, kung pinag-uusapan lang natin panganib sa larangan ng journalism, iba yung nasa labas kasi. Kaya ang laki ng paghanga ko sa mga taong nasa labas. At kung maalala po natin isang mapait at madilim na kasaysayan sa larangan ng pagpapahayag, yung nangyari po sa Ampatuan. Nako,
Nakakalungkot yun, Shrinky. Diba? Imagine mo, nandun lahat ng mga journalists eh. Massacre yun. Yeah, pero imagine mo, that can be anyone. Ang laki ng sakripisyo para maipahayag lang yung katotohanan. Buhay ang nakataya doon. Binalita niyo rin yun, di ba? I'm sure. Yes, oo. Nagtungo kami doon sa lugar kung saan naganap itong Ampatuan Massacre. Actually, ayaw nilang tinatawag na Ampatuan yun. Siyempre, nakatali sa kanilang surname. Anong tawag doon? Maguindanao Massacre. Oh, Maguindanao, Oo. oo. So, yung lugar kung saan nangyari yung massacre. Nandun na ka physically? You were there? Yes, after 6 days, no, we were there. We went to the site. Maamoy mo pa, Shinky. May mga traces pa ng, andun yung sapatos, andun yung damit, tapos may mga ID. media ID pa. ID. Iba rin, Shinky, na sabi nga nila kung kabaro mo na yung mismong tinatamaan at nagiging biktima, nararamdaman, pwedeng ako yun. Oo nga. So, mas malapit sa'yo, mas nararamdaman. Parang doon ka kikilabutan. And papasok ngayon yung usapin na, worth pa ba gawin to? Parang, eto ba, parang pwede ko bang ipagpatuloy pa? O bakit ko ginagawa? Pwedeng mangyari sa akin ito. Paano yung pamilya ko kung mangyari sa akin to? So, ito naman, siguro, Jay, dumating ba sa pagkakataon na tinanggihan mo yung mga alok sa'yo? Marami, Shinky. Na hindi pasok sa values mo? Yung mga katrabaho ko ngayon kasi kaiba dun sa mga nakatrabaho ko before sa dati kong network. Pag tinatanong ako halimbawa, dun ba sa dati yung network tinotolerate yung ganyang mga corruption and developmental journalism? So, unang alagyan natin ng konteksto. Nag-exist po ito. Hindi lang po sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Oh, parang ano yan may corruption sa gobyerno. Meron ding ganun. Sa kahit anong industriya, kahit anong field. Pero ako, kung aaralin mo, nagturo naman sa atin ng envelopmental journalism. Of course, mga Amerikano rin. Kung saan base ang ating, ang field ng journalism sa atin is very American Very West tayo. Okay, educate us. Palagi tayong nakatingin sa kung paano ginagawa ang broadcasting ng Amerika doon. Sumusunod lamang tayo. So, kahit yung corruption kasama yun. Anyway, debatable yan. Pero, Chinky, ang tingin ko, yung mga, of course, nauna, yun ang nagturo sa atin ng corruption. Maraming instances, Chinky. Maraming attempt, maraming tukso na aalokin ka halimbawa o di kaya after nung interview o panggasolina nyo, pangkain nyo. Hindi mga ganon. Pero siguro fortunate lang ako dahil dun sa dati kong network, nag-cultivate ng kultura na masama yan, bawal yan, walang puwang yan sa ating industriya. At least within our company. Pag kami ganun kayong kultura, kayo nagbabantayan So aware kayo na pag ginawa mo yan, pag nahuli ka, may consequences. So I think I was just fortunate na ganun yung mentalidad namin, ganun yung kultura. Pero totoo yan, Shinky. Mag-aabot ng pera. Magkano pinakamalaking offer na na-offer ko na tandaan mo? Hindi ko mabilang. Kasi nasa makapal na envelope. Hindi naman siguro aabot ng milyon. Pero makapal yung envelope, alam ko pera ang laman. So we had to turn it down politely. Yeah. Kasi kahit binabribe ka, andun pa rin yung respeto and may proper way of doing things Ang alam mo, ang kultura sa amin dati, halimbawa, nangyayari kasi ganito, let's say after the interview, panggasolina nyo, ganyan. Bigyan ka ng 2,000. Eto, merong mga ini-interview kami, iaabot mismo sa amin Ang policy naman na may mekanismo naman kami. Kung halimbawa, iniwan na lang sa amin, let's say, binulsa sa amin at hindi namin na-realize, hindi namin mahabol, you have to donate it sa foundation. And then may resibo yan, Shinky. So lahat yan accounted for. At ipapaalam mo doon sa, let's say si Congressman ganyan. Maraming salamat, Congressman so-and-so, sa inyong donasyon. Tapos nandun yung policy. Wow. So, I think, depende sa kultura. Paano kayo, ika nga ipinalaki? Paano kayo tinuruan? So, yun yung values naman na I'm fortunate naman na meron ako.
Marami sa atin nakakilala kay Jay. Kami, magkaibigan kami ni Jay. Yung asawa namin, magkaibigan din. At alam namin may matinding pinagdadaanan si Jay at ang buong pamilya. Yung sa anak mo, diba? Si Sophie. Si Sophie. Oo. With your permission, is it okay for you to share to people publicly? Yes, of course. Oo. My daughter has a medical condition. Walang lunas, no? Walang cure ito. It's a very rare disease. Initially, akala namin spinal muscular atrophy. Or ano lang yun, para scoliosis. Oo, scoliosis. Or yung SMA is rare na nga yun eh. Dati walang gamot yan, Shrinky. Sa spine, no? Nagde-deteriorating spine. Ngayon, mas malalim pa pala, which is collagen 6. Collagen 6 is like ganun din, spinal muscular atrophy, nagde-deteriorate ng spine, pero kumbaga ibang strain. Ganun din. Ipinanganak siya na hindi nakatikim na makalakad, no? Walang ganun. So wheelchair bound siya. And now she's 16. Nalaman namin yung kanyang rare disease, ano pa lamang siya? 3 going 4. So ganun katagal na yung niya, condition. And minsan napapaisip kami lagi. Guys, warning lang may mga gumagawa po ng mga fake AI videos using my name para mag-endorse ng investment. I will never endorse any type of investment. If may makita kayo, please report it right away. Ingat. Back to our regular programming. Ako personally, parang hindi dapat nangyayari to eh. Di ba may Diyos? Di ba? Bakit niya hinayaan? Ito na, Chinky, yung journey ko naman bilang Kristiyano. When June invited me to attend itong church natin sa Green Hills. So, I think 11, 12 years na kaming pupunta doon sa Victory. Bigat kasi. Di ko na alam paano dadalin. Yung mga kasagutan doon sa dami kong tanong. Tapos sometimes hindi ko alam gagawin. Gusto kong mag-pray, gusto kong lumapit kung kanino, pero unfortunately, itong si June is anak ng isang Baptist pastor. So, between the two of us, yung asawa ko ang mas spiritual eh. So, siya yung nag-akay sa akin. Yung comfort, Shinky, parang kalahati ng load sa dibdib ko, parang ang laking tulong and mas luminaw yung mga tanong sa isipan ko. Kasi sa totoo lang, pagka ang tinatamaan na ng problema ay yung anak mo. No. Iba? Di ba parang gusto mo sabihin, ako na lang. Oo. Wala kang control. Yung parang, grabe naman to. Paano ko aayusin to? At kahit anong isip mo, kahit anong plano mo, kahit anong gawin mo sa buhay, meron kang isang bagay na hindi maayos. Paano mo tatanggapin yun? Para sa akin, wala. Si Lord lang to. Siya lang ang makakatulong. So ano yung mga katanungan na tinatanong mo dati nagkaroon ng liwanag at kasagutan? Oo. Unang-una, bakit kinakailangan mangyari to? Inosente yung bata. Number 2, Lord, bakit siya? Bakit si Sophie? Bakit anak ko? Yung dalawang tanong na yun halimbawa is, okay, nangyari ito dahil may mas magandang plano si Lord para sa kanya. And mas lalo ko naintindihan yung mga plans ni Lord when I attended our church service Victory. Ito, isa-isa kong pinipiece together. Ito pala yung gusto ni Lord. Okay, gusto ni Lord, ganyan. Manatili lang kami, huwag kami bibitaw. And may mga better plans pa siya for her. Siguro hindi lang siguro para kay Sophie. Ako naniniwala rin ako para sa inyo ring mag-asawa at pamilya. Kasi sometimes we ask the question, Lord, why would you allow us to go through this, ito, matindi. Mag-asawa na pastor, nagsaserve sa church. Yung anak, around 9 years old, nagkaroon ng encephalitis, nasawi. 9 years old, one and only son. So imagine mo, sakit nun, Chinky. Oo, hindi yun. Oo. Nagsilbi sa Diyos. Yung katanungan, ito ba ang sukli sa buhay na inalay na namin sa iyo? Oo. Na hindi nila talaga Pero nagkaroon silang kasagutan after a few years. Pinahintulutan kami ng Panginoon para pagdaanan to na mawalan ng anak para makatulong sa mga ibang pamilya na ganun din ang pinagdaanan. Grabe, no? Oo. Kaya ngayon, yan na naging ministry talaga nila. Galing. Oh.
Kaya nga, I really appreciate you saying, yes, that's a first revelation. It's for Sophie. But more than that, I do believe you and your wife, I mean, say, hindi kayong paglalaruan ng tandaan na just for that. May very specific na rason bakit sa amin nangyari. Yeah, it can be a blessing. Na alam mo pala, yan pala ang purpose. Na kami pala ang magiging boses. Na makakatulong kami sa mga ibang pamilya na may ganun din Na pinagdadaan. naghihirap ko. I believe yung sinasabi mo, Shinky. Kasi sa course ng aming pagsasaliksik about Sophie, may nakikilala kaming Mga pamilya. pamilya. And it's very comforting na nagpapasalamat. Alam nyo, sa sobrang rare ng disease ng mga anak natin, akala namin kami lang ganito eh. Oo. Ngayon nakaka-relate sila. And then, there's a very small community, Chinky, na nakakapag-usap at nakakapag-exchange ng mga notes, yung mga development about initially SMA at itong Collagen 6. Hanggang sa makarating nga kami sa Amerika eh. May tumutulong na sa amin doon eh. Of course, sa Amerika, mas malaki, mas malawak ang community. Dito, I think dito mas kailangan dahil wala eh. Kaya nga, maaari kayo magiging di ba, catalyst. And then ako, niwala ako, all things works for good for those who are called according to God's purpose. So, because of this nga, ano yung leksyon na tinuro sa inyo bilang you as a father and as a family? What did you learn from this experience with Zoe? Sa akin, Shinky, aside from yung better plans for Sophie and for our family, ay nariyan yung promise ni God na everything will be okay. You know? I can do all things through Christ who strengthens me. Diba? Yun yung pinangahawakan ko, Shinky, and lalo kaming naging matatag. At the same time, yung natitira na, of course, hindi namin alam kung kailan kami iwan ni Sophie. Lahat ng natitirang panahon, we have to make her, feel loved, comfortable, Yeah. happy. Ito yung pinakamahalagang lesson, I think, Shinky. Pag meron akong, halimbawa, challenge or problema na sa ibang bagay, be it trabaho, be it kabuhayan, pag tiningnan ko si Sophie, Nawawala yung siya nga nakakatawa ba eh. Nakangiti eh. Wala akong karapatang magreklamo, Chinky. Totoo. Diba? Totoo. Siya nga sa wheelchair eh. Diba? So yun yung parang iniisip ko, wala kang karapatang magreklamo. Grabe, no? Pero alam mo, may good news ako sa iyo, Jay. Alam mo ba, God tests before He blesses. Never in the entire history in the Bible that someone is blessed without going to testing. Pero kung makikita mo, lahat ng mga pumasa sa pagsubok ay pinagpala. And then may mga iba nagsasabi sa inyo, alam mo, Chinky, tagal na ng testing na ito, tindi ng testing na ito, super laki ng testing na ito. Ito magandang balita para sa iyo. The bigger the testing, the bigger the blessing. Kung mas malaki yung pagsubok na dinadaanan, yung maganda kayo, na hinahanda ka ni Lord on greater things and bigger things. Kaya ang prayer dapat natin, hindi mawala yung test. Ang prayer natin, Lord, bigyan mo ako ng lakas, ng dunong, ng kapangyarihan para malagpasan tong test na ito. And I do believe, Jay, for you and your family, especially for you, June, if you're watching this, God is setting you up, guys, for greater things and bigger things. Praise Lord. Yeah, you just need to focus on, not on the present situation, but focus on the promise of God. Nag-uusap ka kami ng misis ko. Sabi ko, mahal, hindi ko alam saan humuhugot to si Jay. Kasi pag nakikita ko, hindi siya aburito, ganun pa rin. Yun yung word eh. Yung parang nonchalant. Chill. Chill pa rin eh. Yung parang walang problema. Oo. Anong pinanghugutan mo? Saan ka kumukuha talaga ng lakas at ang Lagi kong sagot dyan, Shinky, is not just Sophia, na isa sa mga challenges talaga namin, yung daughter namin, but also our son, si Luis. Kasi, chinks tayong dalawa, mawawala tayo sa mundo eh. Sino may iwan? Sila.
yung mga offspring natin. And we want, of course, a better life for them and mag-succeed sila sa kanilang journey. I think sa mga magulang, after all the experiences, yung mga success natin and lahat ng ating mga pinagdaanan, mawawala yan eh. Yeah. Kasabay nating mawawala yan eh. Pero sino may iwan? Of course, yung mga darating na henerasyon. And we can only do so much Yeah. para maganda ang kanilang future, para maganda ang kanilang kinabukasan. But ang crucial dito is how do we raise our kids? Yeah. So, lagi akong conscious, Chinky. Di ba sabi nga nila, ang mga panahon ngayon, this is I think, one of the times na kinakailangan at na-highlight ang importansya ng pagiging tatay. And I believe that, no? Kailangan talaga yung role natin as an active father and as a consciously na lahat ng ginagawa mo talagang dapat sa ikabubuti nila. Alam, totoo yun eh. Guys, yun yung tatandaan nyo. Success without a successor is a complete failure. It doesn't really matter how successful you are, pero pag hindi ito ay maipagpapatuloy, napakahirap. At saka yung pangalawang naunawaan ko sa buhay, Jay, na talagang tumatak sa akin na may nagsabi sa akin, no amount of success in business, in society, in career can compensate for failure in the family. Lahat naman tayo nagkakamali, pero kailangan matuto tayo sa pagkakamali. Sa akin, ako nire-realize ko rin yung mga mistakes ko and mga errors, no, in parenting. Kahit matagal na akong magulang, kahit matagal na kami magkasama ni Jun, andun pa rin eh. Nakikita ko pa rin, mali pala yung ginawa ko. And how do I make up for it? Yung pagsisisi, Chinky, yan ang I think, pinakamahirap. Ano? Kung may maling nangyari sa offspring, sa mga anak mo, babalik sa yun. Saan ako nagkulang? Bakit ganun siya? Bakit ganun siya mag-isip? Babalik yun lagi. So, I think, yung conscious effort, at least on my part, parang iniisip ko, doon ako talaga kailangan mag-focus. Alam mo, yun yung kasabihan na walang successful na tao na magsasabi sa hospital bed ng last few minutes ng buhay niya at sasabihin, I wish I'd spend more time with my partners, with my business, or with my career. Most of them will say, I wish I'd spend more time with my family. Yun. Oh, I believe, So Jay, let's talk about naman finances. How does a Jay Taruk manage your finances? Okay. Magpahanggang ngayon, Shinky, ay employee pa rin ako. Alam, tayo na to. Employed tayo ni Mr. MVP, ni Bossing, ano? But of course, kailangan mo ring isipin na kinakailangan, dapat meron ka ring sarili mong source of income, diba? Natutunan ko sa ito, Shinky. Isa-share ko lang sa ating mga kababayan. Kinakailangan marami kang revenue streams. Ika nga. May plan A ka, may plan B ka. Sabi mo sa akin, paano yung C, D, E? Hindi pwede mag-stop sa ganun. So, after nun, conversation natin, syempre, team player ako eh. Kaming dalawa ni June, nag-isip kami. How can we do the plan C, plan D? Sabi nga ni Chinky, di ba? So, ayun, meron tayong negosyo. Meron tayong negosyo to the negosyo. May gallery tayo kung nasan tayo ngayon, di ba? This is one of the revenue streams. Tapos, kinakailangan magdagdag ka ng mga revenue streams. Dapat never-ending siya eh. Yeah. So, ayun, naging conscious ako sa ganon. And tipid-tipid, mahirap ang buhay. Marami kaming ganong measures. We have to be wise now eh. Yeah. Lalo ngayon, nararamdaman natin na bagsak ang ekonomiya. Yeah. And ang inflation napakataas. Yeah. Ang budget mo dati, enough na eh. Pero ngayon, kinukulang. Nararamdaman mo. So, ang ganun ang ginagawa Yeah. ko when it comes to finances. Totoo yan, guys, kasi alam mo, dahil nga sa pangyayari ngayon, nagkaroon ng tinatawag na chain reaction eh. Yung una lang, yung bansang Korea, nag-withhold ng pautang sa ating bansa. Dahil nga, Because of the corruption yes. issues. So, nang dahil doon, may ripple effect yan sa ekonomiya natin. So, there's a loss of confidence. So, yung maraming tao, lalo na yung mga may kaya, nagwi-withhold din ng expenses. Ito lang po, Economics 101 po to.
Pag ang tao hindi masyadong gumagastos, ang mga negosyo hihina. Mawawalan ng trabaho ang mga empleyado. Yung mga empleyado, walang kikitain, walang pambili. Utang yan. So ano mangyayari niyan? Hindi na magkikita ulit yung mga maliliit na negosyante. Hindi na makakabayad yun. Oo. Oo. So yung mga negosyo, so in other words, economy may effect talaga. Lahat tayo apektado, Chinky. Oo. So guys, yun nga, sana maging aral to sa atin, no, na yun nga, I always tell people, never put your eggs in one basket. Ang ibig sabihin nun, ang daluyan ng iyong pagkakitaan hindi pwedeng iisa. Kasi pag tinamaan ka dito, wala ka ng fallback eh. May plan A, plan B, plan C, plan D ka. Pero number 2 rule, ito lang po, paalala lang po, never kill the goose that lays the golden egg. Sa lahat ng pinagkakakitaan mo, alamin mo kung ano yung pinaka-main source ng cash flow mo. Protektahan mo. Huwag kang magbubukas na may conflict ng ginagawa mo. Okay. Maaari, hindi sing laki ng iba, pero ito consistent to eh. In your case, yung journalism, news mo. Diba, in my case naman, it's mga speaking engagement. Kaya nga, matuto tayo. No, tinuturuan ko na kayo, guys, protektahan mo ang iyong pinaka-main source. Kung gusto mo mag-sideline, okay lang. Basta huwag ka makompromise sa pinakauna mo. So, right now, I'll close with this question. For those who are chasing success and money, what would advice you'd give them about finding meaning in work and in life? What would you tell them? Sa akin, Chinky, I think dun sa karanasan, no, bilang isang mamamahayag at ngayon, after 30 years, isa pa rin akong journalist. Sa akin, hindi lahat pera. Mahalaga ang pera dahil kailangan natin siya. Pero higit sa lahat, yung fulfillment mo out of, alam mo na marami kang natutulungan, is napakalaki po sa akin nun, and binibigyang halaga ng inyong lingkod sa ganong aspeto. No? Yan po ang natutunan ko. Hindi po lahat ay pera. Minsan mahalaga din ang pangalan, integridad, at yung maayos na pakikitungo mo sa ibang tao. And in pursuing halimbawa yung gusto mong maging, halimbawa bata ka pa lang, I think magandang giya ito, magandang guide ito para sa inyo. Okay. Boy Abunda style to. Alam mo yung boy. I don't take any credit. Truth or comfort? Truth. Save or spend? Save. Fame or peace of mind? Nako, peace of mind is priceless. Yeah, story that changed you forever. Stories about poverty, Chinky. Okay. Family in one word. Love. Money in one word. Important. Life in one word. Eternity. Yan ang mas mahalaga sa buhay. I think it's eternal life. Sophie in one word. Heart. Why heart? Siya yung laman ng puso ko, Chinky. Naks naman, Sophie. Most of... Oo. Jay Taruk in one word. What you see is what you get. I think... Yeah. Jay, permission lang. I'm sure there are some parent out there na may mga anak o mahal sa buhay na medyo similar dun sa Yeah. aming nararamdaman. nasa wheelchair, di ba? Oo. Can you speak to those people who are also going through the same situation? Guys, kung may mga mahal kayo sa buhay na siguro pag nakikita nyo siya ay paminsan-minsan ay nawawalan kayo ng pag-asa, na-frustrate kayo at marami rin kayong mga katanungan gaya naming mag-asawa. No? Ang masasabi ko lang po sa inyo, ang realization ko dito, more than 10 years po naming isinasapuso kung ano mga nangyayari sa amin with our daughter Sophie. No? Huwag po kayong bibitiw at palagi nyo lang isipin na marami pang plano si Lord sa atin at the Lord has better plans for us, not just for Sophie but for the whole family, no? Para sa inyong mag-asawa, para sa kapatid ninyo, o para sa iyong mahal sa buhay, no? It just seems like very challenging at nakakalungkot isipin na ganun ang sitwasyon, pero pag nakikita namin ngumingiti, lalo na yung aming daughter, talagang wala, nasasabi namin lagi, wala kaming karapatang magreklamo o magtanong at malungkot o magalit. Basta ang sa amin, ang pinanghahawakan namin lagi ay yung promise at mga plans po ni Lord. At darating po yan sa tamang panahon. So, mahal po namin kayo. Grabe.
guys. Ikaw naman, ang bigat pala nito. Ito show. No. Ako naman, Oo. I just allow the storyteller, you, where this conversation would lead us. Oo. Yeah, parang ano eh. Alam mo, thank you. First and foremost, nagpapasalamat tayo kay Chinky, kasi bihira tayong ma-interview. Bihira tayong matanong, no? Kung about life, no? About their personal experiences. Kadalasan, mga journalists, yan ang nagtatanong. But, yung ibang tao nagtatanong, ang tinatanong namin. But now, it's also, sometimes it helps you. Yeah. Very comforting din ang tinatanong ka. Ang pananaw mo, diba? Yeah. Ayun, thank you so much, Yeah. bro. Thank you so much for doing Yeah, it's my honor and privilege. And at the same time, alam kong God has deposited so much in your life. When you're in the middle of a storm, parang feeling mo na talagang napakahirap. Pero alam mo, when you pass the storm, there's stillness There's quiet There's peace Yun nga, life is not the absence of problems and challenges True peace is found when you have God despite of these trials and challenges. And I know you have that. Sobrang priceless, Chinky, ng peace of mind pala. Yeah. And I do believe in God's time, in God's ways, God will heal and bring fullness to Sophie. Kaya yan din ang prayer ko sa inyo, guys, mga kapatid. Kung ano yung pinagdadaanan mo ngayon, kung anong pagsubok na dinadaanan mo ngayon, tatandaan mo, ang mga problema, pinagdadaanan, hindi tinatambayan. Diba? Imbis na tumingin tayo sa problema, tumingin tayo sa solusyon. Instead tayo mag-alala, gamitin natin yung panahon ng pag-aalala sa panahon ng pananampalataya. At the same time, panahon ng pananalig at tayo ay humingi ng dasal at ng awa, ng grasya sa Diyos na bigyan ka ng kalakasan upang malagpasan ito. Maraming salamat, Jay. Thank you so much, bro. Thank you. Oo. So guys, if you really like this episode, itong episode na ito, I really encourage. By the way, Jay, how can they, what are you busy at right now, please? From Monday to Friday po, 5 to 5:30, Mukha ng Balita sa 1PH, of course. Kasama ko si Brother Chinky doon sa Signal TV. Mapapanood nyo po ng live yan, 5 to 5:30. Newscast po yan. And of course, live streamed also sa aming YouTube at sa aming FB ng 1PH. And every Saturday po, ang ating programang Ride Radio tungkol po sa mga motorsiklo, mga transportation issues, at kung ano-ano pa. Masayang kwentuhan po ito. From 4 o'clock to 5 o'clock po yung programa every Saturday. Ride Radio po. Dito rin sa 1PH. Ganon din po sa FB at YouTube. Meron din po tayong Ride PH na motorcycle show naman po. Mga travel, mga bagong motor. Nire-review din po natin yung mga bagong lumalabas na kung ano-anong related sa ating pagmumotor. So, sundan nyo lang po ang aking Facebook page, of course, Jay Taruk, and also my Instagram at Jay Taruk din po yan. So, kita-kits po tayo. Sige, challenge nga natin si Jay na mag-ipon. Para ito kay Sophie at saka kay sino to? Si anak mo, si Luis. Alam mo na itong ipon challenge na ito? Oo, hindi, pero explain mo rin, Ricky. Ito yung start ng sa maliit lang, kahit 20 lang, di ba? Pag 20, tatantusan mo lang siya, shadean mo lang to, lalagay mo yung bariya dito, perang papel. Pag nabuo yung 20, 50, 100. Pag nabuo mo, hindi mo ko napansin, may 60,000 ka. Wow. Pag nabuo mo to. Pag napuno to, ha? Ito yung challenge. So, pasulat mo lang kung saan ka nag-iipon. Di ba? Ang petsa nag-umpisa, natapos. Galing, Ricky. Thank you so much. Siyempre, bibigyan din ng buong set ng aking libro para mabasa. Meron na kami nito. Oo. Yamanin Book Collection. Yeah, lahat nandyan na. Thank you so much. Thank you. So guys, there you have it. I hope that you are encouraged in this episode. If this episode ministered to you, spoke to you, please, pakitype lang sa comment section kung ano natutunan nyo, ano yung mga pinagdadaanan nyo. One way of healing also, if you're going through trials and pains, is to express
Alam mo, pag nalalabas mo yung parang pinagdadaanan mo sa manual, it's not a sign of weakness, but it's really a sign of what? Strength. That you are courageous enough and strong enough and bold enough to share what you're going through. Always remember your pain will soon be your gain. So sana nakatulong tong episode. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina po ang susi sa pagyaman. Paano ba nagsimula ang kwento nyo dalawa? Barkada nga. Kailan nyo na-realize na talaga, uy, iba na to? Medyo, I'm a go-getter. I'm really a go-getter. If I want something, I'm gonna go for it. May mga pagkakataon ba na kailangan nyo mag-compromise with each other? Sometimes ba may feeling ka na hindi mo deserve to be treated that way? So alam mo bakit? Kung ganun ka, healed ka. I am. Chinky Tan, with over 6 million Facebook followers, 2.8 million YouTube subscribers, and 2.4 million TikTok fans, is now all out to share with you the most practical, simplest path to lasting wealth.